guys, may hapon. So, malolo na ta uli guys. Giganda mo pa mag-off na to sa work. So today is Friday. Thanks God, it's Friday again. So, it's July 12. July 12. So, July 13. So, atay paano ma guys kanang yahe or lakaw ato tag kapilan ha ugma kapilin ha ugma so sabi mi first time pa na ako matag kana kapilin ha guys. So wala pa jud never pa ko naka-abot diha niya never ko pangayo sa ano na the moment nga taga-anta o grasya ani sakyanan gatag sakyanan adto jud mi kapilin na bisita jud mi mo Budagkot tungod kay lagi kay tuyoon kaayo ang kapilin ha nya nasa di trabaho so dili kay taka himo di kay taka kuan og biyahe nga dugay. So mao nga ato yung higayonan ng atong lugaran din atong higayonan ang pag-adto mapon wala yung Ginoo may lawas. So nag lang ko guys kay tungod manggod nga ang misa schedule sa misa sa kapilin na basta matunong gali og pizza 13 sa bulan unang Sabado sa bulan ang ilang misa usara gyud kanang alas 5 ra sa buntag wala na ilain pero laing adlaw naa sila'y buntag o alas 10 sa buntag no araw-araw ta alas 10 pero lagi wala first July 13 man og misa sa alas 10 usara gyud unang sayang madita ka attend sa mass kay alas 5 sa buntag sayo ka estanan so kinahanglan ta magikan tag sayo sa balay niya kana nagsabot na kami akong asawa maglisod sa mi resto mo sigod sa kining tubig sa moa nga gabi na mo aga so magpuktaw mi mga alas 11 nga tutaman alauna sa kadlawon may makahuman og panaod una nga tungod sa kahinay sa agas mga lisod kaayo biyahe o kadlawon nga mga kulang sa tulog. So ito nga ang gusto sa kong asawa buntag lang yun no? Managkot lang basin sunod di gayon nga maka sunod di gayon yung makalugar timing yun o kanang dili na hago balik ka gabi so tenta og misa sa kabilin ha matag kanang alas 5 sa buntag. Okay guys, by the way, ang kaganyang buntag sa biyahe nato padung nga rin naka-pick up tao pasahero guys, manalang aron no maka-pick up sa pasahero manalang madugang-dugang sa ano to gasolina. So
Lisura okay, kamera tingin kita. So, wala lang ta nag-aircon guys kay para maka-save ta og kuan. Maka-save ta og gas, no? Kay mas minot ekonomiya man sa gas kung wala aircon niya. Okay lang sa tao, matay pasahero. Ya, ang ay sa niya. So, maka-save ta gamay kung dili ra ta mag-aircon. Lisura na yung mga tricycle guys, makakuan kayo ba, sapot kani mga slow moving vehicles like mga tricycle, mga pickup, di man magpadaplin. So ari na hinunta mo overtake sa right nga side. Okay, hindi sila magpadagan, ari mas tunga magpadagan. 4 laners na nga kasada guys ha. 4 laners na pantay so, sa kaway duha ka lane. So ari man sila moagi ning lane sa tunga. As nila ni mga drivers kuwang sa seminar gini kani mo ni kuan ta sa taga LTO nga mga inlay kay mo padaga as tunga. So asa mo dai? Sa Bugon? Ali. Okay, sige, salamat. Try tayo nung kapasig sa hero may pasig ay so itong istoryahan guys. Okay, marag na ako yung minute kaya sa topic na ang akong i-istorya na ining gawahin sa akong sa may maayong isgutan ha. Okay. So Bastilan hindi ever take. So, kuan guys, kining atong gobyerno karon ba? Atong nasod karon. Kining gobyerno ni BBM. Abi ninyo guys, ako BBM ko sa una. Ako botoran niya presidente si BBM, ni Sara, no? Tungod lagi nga sa tan-aw na ko sa mga nanglansa sa niaging mga eleksyon sa pagka-presidente, wala ko sa J, wala ko giganahan ng mga presidente ba butaran. So i-come out nga ibutar ko ni BBM tungod kay una katandim siya ni Inday Sara. Tungod magod kay ang akong reliance or ang akong kumpiyansa or totoo, no? Or akong reliance sa kang Inday Sara, ako gilock up kasama siya iyang sistema, kasama sa kang Tatay Digong sa amahan nga nakasuwet ang presidente nga unang presidente nga nahitabo sa atong kinabuhi nga grabe kadako og kausaban sa itong nasod. Grabe kayo. So, muna nga taas kay kong reliance ni
Inday Sara, kaya nakita masad nato nga ang iyang pamaagi sa pag mga tungdanan ni Mayor dito sa siyudad sa Davao. Nakita sa ginato nga na-sustain niya ang mga maayo nga panggobyerno nga gibiyaan sa iyang amahan, nga gisugdan sa iyang amahan. Kunya wala kay issue wala kay madungog nga issue kabahin sa itawag og kanang corruption sa mga Duterte. So muna nga taas kay ko og reliance or suporta ato sa mga Duterte. So mo to nga ang akong inclination dito gyud sa kang Inday Sara. So tungod kay siya gipili ni BBM nga katandem, so muna nga ang akong tawag na to ang akong inclination dito gyud ni BBM, no. Usa na siya sa rason nag BBM ko. Kadua, believer ko sa iyang amahan, no? Sa kang kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. iyang amahan. Kay nakaabot pa man ko adto last 1996 high school na ko, college na ko, graduate ako sa high school. So nakita mo sa gyud nato ato nga time nga ang iyang mga proyekto na niabot yun rin sa itawag nato sa marginalized, no, rin sa boss na feel na to ang programa niya sa iyang agriculture kay mag-uuma man ta katong masagana 99, no, o itong sa iyang kadiwa programa, daghan kato siya mga programa nga nakaayo sa atong nasod o katong iyang kaning programa sa NFA, katong sa NJA, katong sa National Greens. So gani nangduduman ako nga atong nasod sa una usa kaayo kasikap nga nasod sa when it comes to agricultural nga kanang programa, no, nga gikopya nga to sa laing nasod. O dili na siya malilong nga gali ang kining ubang mga nasod like Vietnam, diri gina sila nagkuan sa una, diri na sila nagkaton sa Pilipinas. So usa na siya sa rason nga nung believer po ko ni BBM. Akong ikumpara ang issue sa katong issue ni sa amahan sa una, katong martial law versus sa iyang mga proyekto, mas gihatagan ako gibugaton ang iyang kining mga nahimo. So ito nga paglansar ni BBM nagkatandem si Inday Sara, so dito ko, no, kasa dito sa ubang the rest nga mga presidentiables. So usa ko sa na-count dito sa 31 million nga votes. So taas kita hope ato paglaom nga ang mga programa ni Tatay Digong iyang ipadayon, no, iyang ipadayon og palambuon pa. Utoy atong gilauman, utoy atong gituuhan, atong higayunan muna nga ni kuyog ta sa kampanya sa unit team BBM Sara. So until such time nga na-realize na to nga sa dekada kong ilad para na to mga Pilipino nga mga DDS supporter, sa dekada kong ilad nga nasyata sa inonta sa mga Leanmonster kanang pinulungan niya mga nga nasyata sa taro, no, nga kurte ginato paglaom nga mo na to'y kanang padayon ang kalambuan nga gisugdan ni Tatay Digong. So usa ko sa nabudol muna karon nga usa ko sa nanawagan sa BBM resign tungod kay na-feel nako ang grabe nga di masabot, no, nga panggobyerno karon. Kay nakita nako nga ma-feel nimo, ma-sense nimo ang sa kawig, ang sa kahinay ang panggobyerno ni BBM. Sa hinungdan
nga weak siya katong sa higayon nga isyuhan pag-ayo si Inday Sara dito sa iyang katong confidential fund nga gigang up siya sa katong mga sakop sa CTTNT. Gigang up siya sa sakop sa mga CTTNT katong mga kanang mga makabayan blocks, no? Sila ni Castro, ni Brosas, o ni kanang Raul nga grabe ang pagguba, no? Ang ilang intention nga gubon si Inday Sara. Ito na ko nakita nga wala gid tingog si BBM, wala gid ni issue og statement karon sa pagpanalipod sa iyang katandem, no? Kay unity man ka. Wag yun. So grabe ka weak. So makita nimo nga dunay somebody nga nagkontrol niya, no? Mura bag gihimo siyang puppet or usa lang siya sa cast sa play nga dunay direktor nga ayo pagtingog ay pag sagdain na sila ato ng gumis. Mura something like that, guys, na inana. So until such time nga nakita nato nga katong nagsige nagkuan si Marlica sa iyahang kanang vlog nga na daghan ang kanang gipagawa si Marlica nga mga pasabog nga mga kanang issues kabahin ani nila ni Lisa Marcos, First Lady of the BBM, which is nakita na makonclude nimo, which is true, no? Nakita nimo si Lisa ang nagmando kay gigamit ni kining mga iyang gigagaw si Martin Romualdez diri sa Congress karon mo manipula, no? Maneuver atong pasipala ni kaning Inday Sara. Pakita nimo ang dula, no? Atong higayunan ani si katong congressman katong babae Zambo sa to, atong babae nga sa sinugdanan nila usa sa nilaban ni Inday Sara sa ihang confidential fund apan blab rada ito kaysa katong Altimaura. Iyan ang reveal nga ang paggasto sa confidential fund nga ihatag ni BBM nga to kang Inday Sara ang gigasto lamang sa sod sa 11 days. So iya tong gi-highlight pag-ayo nga gipunet sa mga media nya mo gibumbahan na pag-ayo after adto og gidaot sa pag-ayo sa Inday Sara. So si Bongbong wag gihimo nga iyang katandem. Makita nimo ang iyang kawig, no? Nga iyang gipasagdaan sama lang ba nga kung usa siya kaamahan, pasagdaan niya nga ang iyang anak. Actually dili gali na to matawag ta anak kay iya magkatandem kapares niya kung murag tawag na to nga couple, no? Makita nato nga ang iyang asawa nga pasipatan pag-ayo sa mga tao, gibugal-bugalan, gidaot pag-ayo siya nga bana wala gid siya kahimo pag kining pag-defend ni Inday Sara. So muto nga nakita nako sa kawig o atong nakita sa hinay nga tanan play lang o gigamit si BBM ani iyang asawa nga si Liza aron moy mahimong mura na bag para lang gid siya ba ceremonial ba nga pirma unsa gusto may tabo i-implement isulti pero ang tanan director is loyo, no? Kay imagine ang tanan nga mga yellow nga mga kaning supporter sa una sa mga Aquino namalik, no? Namalik sa posisyon tungod ni Lisa. O final ato ma-conclude karon panahon na nga pan yun kanang budol yun, ilad yun, no? Kay ang unit team nga ilang gi-create, ilang gimugna-mugna nga green o buwa
Sara o BBM usa ra ito ka front, no, para lang mahitabo kay nasayod sila nga ang rate o ang sa kakusog ang Duterte, no, nga dako kay ikatabang sa kandidatura ni BBM ug ilang gigamit na, no, nga senaryo. So ubay-ubay nga mga DDS nga ni suporta ni tabang nila sa ilang campaign wala ni daog yun si BBM. So mo ilang gigamit nga front, no, ni Lisa. Daghan ang nangailad, kurting daghana. Apil na si Pastor Apollo Kibuloy, ang QGC, ang SMNI. Daghana ng ilad, apil sad si Attorney Vic Rodriguez, no? Apil si Attorney Glenn Chong. Daghan, no? Daghan yung mga kanang mga gitawag na to, may mga personahe nga prominent yung mga tao nga nailad sa maong duwa ni BBM ug ni Lisa. Hasta si Inday Sara nailad. Gani lately lang nilang mga ulahin nga higay panahon nga nakadesider gid si Inday Sara sa pagbiya sa Uniteam. Ito nga di ang iya niluwat na gid siya og resignation gikan sa pagka secretary sa DepEd. So muna nga dili masabot guys, no? Grabe mo nang ako kon ako'y muhatag og rating karon sa grado sa kaning BBM administration, I'll tell you, this is the worst nga rating akong ihatag sa iya so far. Na tanang sa tanang presidente nga niagi, siya pinaka worst. No? Siguro negative 10. Negative 10 ang akong grado. Tungod kay sa iyang pagka-weak, iyang pagkahinay, walay kaugalayong disposisyon, iyang pagka-underdesaya, ang iyang pagpakahilom sa iyang isyo sa droga, ang iyang wala pagtabang ni Inday Sara, ang iyang pagtraidor sa SMNI, ang pagtraidor niya sa mga Pilipino nga nibutar niya, nga diin ang iyang sugot sa unsay gusto sa iyang asawa, ang iyang pagsugot sa unsay gusto nila ni Martin Romualdez. So negative 10 muna akong grado sa iya. So muna guys, kung karong mabot election 2025, kinsa man yung mga slate nga under niya, no to Marcos slate, no, zero din nato siya guys. Muna ko. So kanang mga vlog, no, kanang mga nasa social media nga post sa pagdaig ni BBM nila ni Marcos, ay magtuo na guys, ay magtuo mga binayra na mga kanang vloggers na nga nagdawat og bayad gikan sa gobyerno. So natural lang ilang i-post pagpahumot sa presidente. So pero dili na tinuod guys, makita nga nato, masense man nato kung unsa klaseng gobyerno ang naa nato karon. Wala lang gali na ko gikwenta sa negative 10 ang iyang mga programa, ang iyang mga plataporma nga iyang gipangsulti, nga iyang gipasalig sa ato nga puro way natuman. Ang iyahang 20 pesos na kilo sa bugas. Kibaw ko guys nga kato dili to matuman, lisod gi ito tumanon, pero matuman kung kana ko doon na siya gitawag og kanang iyang itong gisulti ang programa. Matuman kung iya ang talhi katagan o kaning sakto nga budget, no? Matuman lamang kung nagitawag og subsidy mo sustain unta, pero taparos kayo sa natong mga Pilipino nga gihatag ito man nila karon 29 pesos ang bugas, pero dili butanan makapalit kato ra pipila nga tuwa dito sa naay Kadiwa store. Apan subok ang balandongon guys, kaya nang gawas po sa social media ang kanang klase sa bugas nga ilang napalit sa 29 pesos nga grabe na kalago baho. So tanaw nimo guys, inana ang pagtanaw nila na itong mga Pilipino, puro binuangan tinuntuhan ta.
tigaan ta sa ilang programa nga tag 29 kinupi ilan ang gipakanaog hapit na matuman ang 20 kilos ng bugas, pero sa klase po sa bugas Santa Maria Ginoo ko. So magaingon ka may pag magmais na lang ko. So may pa na lang mahal gamay para perting lisura yun. Wala nga akong hangyo guys, karong eleksyon na guys 2025 si Rojo na to ang mga slate ni BBM. Pagsak na to sila guys, ato sila puniton sa angkungan para nako kung kinsay mga kandidato slate ni Tatay Digong sa kinsa, so straight kita sa Tatay Digong. Agang kay mga Pilipinos guys, no, nga wagid kasabot pa, wagid ka ambot gud unsay naa sa ilang utok, no, nga kung makatan-aw silang Tatay Digong, para nila demonyo, para nila si Tatay Digong kini mga hipokrito kayo nga kuan na influensya sa mga sa simbahan. By the way, I am Catholic, no, I love my religion being a Catholic because I am a Marian. I am Marian devotees. Pero my God, pasensya na, daghan sa among mga pare sa simbahan Katoliko nga makaingon po ka nga kanang makaingon po ka nga pangutana po ka sa nga nanubra ka righteous, no, kanang mga gitawag og hipokita ba, kanang mga righteous kayo nga pagkaroon nga sila mo'y hosto, sila mo'y bright, sila mo'y ningig, kung makasulti sa pulpito sila na lang gihusto. Yes, ilang gitan-aw sa Tatay Digong nga usa ka hudlom, pero ako nakita si Tatay Digong sa iyang daway nga sa tao, ang iyang inner heart, ang iyang pagkatao nga kuno siya kabuutan. Hudlom siya, maldito siya sa mga tao mga ngil-adautan, pero buutan siya sa mga tao nga buutan. So gihugman si Tatay Digong sa mga kadagkuan sa pari nga immoral. Pero guys, dili mo kita mo'y angay mo hukom, no, siya raman nga sa taas may muhukom. Ari lang ta mo base sa gipangbuhat ni Tatay Digong di sa iyang di sa kalibutan sa iyang pangatungdanan. So ijiki nga issue para nako sakto ra sad guys, dili to actually dili extrajudicial killing siya nga issue, kundi programa ra siya sa panggobyerno ni Tatay Digong nga posible nga ang kadtong mga sagbot silhig yun, angay silhigon nga nakahatag og kurisyo o kadaot pod sa katilingban. Dili na siya kinahanglan nga imong isandig siguro sa tawag na to og kanang kabubuton sa Dios, no, kay sige nga Tatay Digong nga kung kining mga tawo na musukol, isa pang may imong buhaton kundi mo defense mo kagalingon. So katong mga lawless, katong mga kuwan sa katilingban, nga daot ang elemento sa katilingban nga naghatag og kanang priwisyo, mga criminals nga mi kalas o kinabuhi po sa mga inosente, para itong mga tawa na hapon ang nabiktima sa gitawag o nahimong tawag ito casualty sa
programa sa kontra droga ni Tatay Digong. So ginaangdagan sa panggobyerno. So naagi matawag nato nga kasulti. Kung doon na may mga gitawag nato kung nagduna ka malakip o kaibot ang mga sagbot nga tarong, di kalikaya naagi na siya. No? So kung himong tan-awon sa overall nga panghitabo, dako kay gikatabang ang programa ni Tatay Digong sa iyang katong kontra droga, war on drugs. Then ni minus yun ang kagubot ang mga kriminalidad sa palibot sa komunidad ni minus. So dako kay ito siya nga puntos guys. Nya daghan kaayong mga drug addict nga natarong nga nabalik na reform. Nya daghan pong mga pusher nga wala na lang pusher karon apan naapoy pipila nga namalik karon daghan kay namalik. So inana kanindot ang programa ni Tatay Digong. Dili lang kay kana ra guys, daghan pa jud guys tanan kon imong pintahon. Kini na lang daan kining atong driver's license. Una makaingon ko sa mga tao nga mga kan. Kani adto every 3 years ta mag-renew ang kahasol kang gasto. So karon atong na feel ang tawag nato ka bastante na gyud kaes tanan ba sa programa nga napatuman ni Tatay Digong nga from 3 years nahimong 5 years din karon nahimog yung 10 years. Di ba nindot guys? Di ba okay kaayo nga ang imong driver's license nahimong 10 years? Dako na kay siyang tabang o safe sa atong mga driver. Nya ang katong build ni Tatay Digong grabe nga hasi kay tanan ang kining mga project sa mga ni Tatay Digong nga karsada diri, Taytayan diri, pier diri, airport diri, grabe ka kuan kay tanan. Nya usik kay kasanugon kaayo wa napatuman ang mga ginasugdan ni Tatay Digong ihunong. Daghan kay mga proyekto si Tatay Digong sa build nga wa napadayon sa BBM administration kay ang build ni Tatay Digong ilang gilis dan og build more BBM pastilan para lang gyud nga makuan ang iyang pangan BBM pero Ginoo ko Santa Maria wa lang gyapon. Una nga daghan kay guys ang usas kanin nindot guys nga nahimo ni Tatay Digong ang kaning pagkatukod ni Tatay Digong sa PhilSA, no? Philippine Space Agency, kanang mura pag NASA sa laing nasod, murag NASA sa ato PhilSA. So si Tatay Digong rin nakatukod na guys kanang PhilSA nga dako kaayog office diha sa Pampanga, no? Dako kaayo siya nga ginabajitan gina billion ni Tatay Digong kay naghatag og venue sa atong mga scientist, local scientist nato nga ari diri mabuhat ang ilahang mga kanang mga mga inventions nila, ang ilahang mga abilidad ari nila ma-influence sa Pilipinas. So sana siya guys, no? Wa nakasama so far sa Tatay Digong nga kanang administration. Muna nga kita mahibulong nga tungkol sa iyang paghuman sa termino, taas kay siya og trust rating ito siya pagkanaog. So nasa 60 plus, 70 plus. So siya ra, no? Si Tatay Digong ra. Mao nga hangtod karon dili nato ma-deny nga panahon niya si Tatay Digong musulti o mugawa sa television o sa any platform, dugokon o puniton gyud ang iyahang mga pagsulti sa mga vloggers lang ha,
vloggers lang guys, kay wala na di na ta makalaom karon sa gitawag na to og mainstream media. No, wala na. Kay klaro kayo nga ang mga mainstream media karon basta kung saon niyo inay nabayra na, bayad na sa gobyerno ni BBM. Kita ninyo nga tanang balita, walay balita sa pagbuyag, no? Sa pagpuna sa mga administrasyon ni BBM, wala. Kung dili, kung naa magalit pila, grabe dili tinuod. Pero mga balita nga mga pagdaig, grabe. Balita nga pagguba sa mga Duterte, anybody nga may connection sa mga Duterte, mo ilang emphasize pag-ayo diya sa mga mainstream media. Una nga, salamat na lang ta nga na mga kanang social media nga doon na mga vlogger nga wala kanang may mga prinsipyo nga wa mada sa bayad, wa maapil og palit aning gobyerno ni BBM karon nga ibarog silang baruganan nga nagpadayon sa pagdepensa sa unsay kamatuoran, ipadayon sa pagpahayag og mga kanang balita nga unsay matuod. Karon guys, ang gitawag og fake news karong panahon wala na, ang mga mainstream media na ang naghatag og mga fake news. Una nga kung maminaw ka sa mainstream media, ana ang imong mapupo nga mga fake news guys. So manang ako pasalamaton kay ko ani nga itong mga vlogger nga taas kayo sila og kanang suporta sa mga Duterte, no? Labi na ning Isiminay. Salamat aning kini akong kanuning tan-awon guys, kini si kanuning akong gi-follow. Although gi-follow na ko sa tanan, pero ang usual ako makitaan makita kining post nila ni Bisdak Pilipinas, si Bisdak. Malingaw ka, dili lang kay gawa sa iyang vlogging, iyang sistema sa vlogging, aligre makatawa ka, pero dunay unod, no? Grabe sad isog sad sakto sa isog. Mana nga ganing Bisdak Pilipinas, no? Kanang Jojo de Guzman, si Jojo de Guzman nga nindot sa kaimong hatag og kanang pagpasabot, no? Kini sila si Coach Oli, si Coach Dada, kini sila si kanang Banat Bay, no? Kini sila si of course si Marlica, o kini si Sasro Ganda Sasot, kini sila si kaning Third Floor Studio. Ang bago lang sila si Pam og si kanang isa na yung laki Sir Pam og si ang kanang PH updates, no? Si PH updates kini si kanang kanasang travelers, brother travelers. Daghan pa guys, daghan pa mga vloggers kayo nga kanang si kining si Badong Aratiles, kanang mga vloggers nga naghatag og kanang kuan ngayon kanunay nga nag-vlog mo tag-adlaw nga nag hatag og katinawan nato nga wa din nato madungog sa social media, sa mainstream media. Ana nila guys, kana sila mag-follow nato. Daghan pa nga mga vloggers, si Janmar TV. So naay mga vloggers sa una nga mga DDS, apan karon nakita na ko lahi naman patay BBM man og Martin Romualdez ang ilang ipang vlog sa Santa Maria Bulacan. Ako lima uwaw sus Ginoo ko, asa man taan mo og kanang mao lagi, no? Tungkol sa kwarta maahat na lang sila vlog ani mga tawa na nga usa nga i-vlog sa may i-promote nila, sa may
wa man gyud ta i-promote kay wa man gyud maayo agi. So maluoy lang ta ning mga vlogger ba nga mga binayra na sa gobyerno. Ginoo ko. Kung makapost sige pagdaot aning Inday Sara, sige pagdaot ala lang Tatay Digong, asa ra man taon mo anang ilang kapasidad ay kanang ikumpara na yung sus Ginoo ko. Kapasidad sa mga Duterte ini yung ikumpara sa kapasidad na inyong gilabanan. Jesus Ginoo ko Santa Maria. Murag may murag sa amo pa na rin may pagmaglana og putot. Digi mo kadao ka ng mga Duterte karon. Tungod kay una guys, nakita man gud nato sa buhat nila ang ilang sinseridad. Wala issue sa korupsyon. Pakita sa gid nato. Niya bitaw nga luoy kay ni ang sitwasyon karon sa TOGC ini si Pastor Apollo Kibuloy na nga sa una guys dili man ko sakop silang simbahan Catholic man giko pero makaingon ta nga ang gibuhat ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagtabang sa tong nasod sa pag-build sa tong nation kato yung programa lang nga kanang gikan sa masa para sa masa ug katong kang Eric Eric Siles ug kang Dr. Loren Badoy kanang katong programa nila sa katong NTF LCAC indot kay ito guys no kanang programa ni sa kang Pastor Kibuloy nga pagtabang sa mga katong mga surrenderi katong sa mga rebelde sa una nga nibalik na sa sabagan sa gobyerno. Makaingon ka nga kano di man ta mulaban ani out ang atong religion ani dili ni issue sa atong religion, issue na ni siya sa kanang gitawag nato sa pagka mamamayan, pagka patriotism no nya kinsa ning mga tawanaha ang nitabang og build sa tong nasod sa panahon ni Tatay Digong hangtod sa Magirod mo ba ilang gigugod no grabe makaingon ka sus asa man ang ilang kabaga sa naong gikuha ani klasiha nga ang Isimin ay dako kay tabang panahon sa campaign ni BBBM gani sa katong during sa debate sus you know ko wa gina di ka ako si BBM mo atubang og debate dito sa ABS-CBN nga dito sa GMA nga platform sa to nga network ang nag-post ato no di gid mo atubang si BBM hadlok mo atubang sa pangutana kay kontra ayo bugal-bugalan lang siya dito apan tungod sa SMNI gitigahan sa platform nga makapagawa siya sa iyahang kanang iyang side tungod kay gimugna ni Pastor Apollo Kibuloy ang katong debate nga dito pa sa katong hotel nga dako kay gasto siya aniya nagkuha si Pastor Apollo Kibuloy og mga katong mga sila si Professor Carlos sila si Sastro Ganda Sasot itong mga personality nga may mohimo sa pangutana nga aron ma-favor ka to ni BBM grabe ka gihatag ni Pastor Apollo Kibuloy ang tanang pabor adto ni BBM para lang yon nga samot siya kahumot ay ang animal sa gihimo karon sas wagi tayo tingog si BBM kung siya kabubuton sa iyang asawa nga gigamit lagi tao ni si Risa Hontiveros mo'y mga aron lang nga mo'y mugukod sa SMNI kay kontra man ni Risa Hontiveros ang SMNI gumikan niya si Pastor Apollo Kibuloy lagi mo ay una nga nagbukod sa mga CPP, NPA, NDF sa mga rebelde una nga si Risa Hontiveros mo'y gigamit aron sa pag kasi tao ni Pastor Apollo Kibuloy naghimog mga kanang witness nga
himog nag-testify o naghimog mga kanang himo ano mga salaod si Pastor Pulong Tubuloy tao. So grabe kang ilingi guys ang gobyerno karon. Grabe. Una kon kontra ka sa gobyerno karon. Ikaw politiko, makaluluoy kay ka. Kay ano lang yung pag-expect kung mulaban ka sa mga Duterte, kanang sakto kas isog andam ka nga musugal sa imong profesyon, no? Andam ka musugal sa imong kagalingon kay sigurado gyud nga tangtangon ka, isuspenso ka. Muna nga daghang mga politiko bro nagkumahog og bali kuyog sa partido ni PBBM. Mahinungdan hadlok nga kuan sa kaso or mahimuag mabuhatag kaso or parta nga nag awas-awas nya katong mga deprinsipyo nga mga politiko nga mi gugod mi uban gyud ni Tatay Digong tuwa nga suspenso sila tanan taon luoy kay tanan gipanggukod ang tanan. So inana ang okay guys, naabot na to sa balay.